Di pa man natatapos ang taon, tumaas na ang manufacturing performance ng bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, isa ito sa mga nakapag-ambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa nitong ikalawang quarter ng taon. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelique, sumigla ang manufacturing performance ng Pilipinas sa unang 7 buwan ng 2024. Sa multi-integrated survey of selected industries ng Philippine Statistics Authority, mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, umabot sa 99.7% ang dami ng ginawang produkto. Lumago ito ng 2.1% kumpara noong 2023. Nakaambag dito ang paglobo sa produksyon ng produktong petrolyo, computer, electronic products, maging inumin. Dahil dyan, Angelique, sumirit ang kabuang halaga ng produksyon sa manufacturing industry sa Pilipinas sa bilang na 97.5%. Ayon sa isang kumpanya na gumagawa ng motor at scooter, itinaas nila ang produksyon dahil sa patuloy na paglakas ng demanda simula nang lumuwag ang COVID-19 protocols at malayang nakagagalaw ang publiko. Habang isang food manufacturing company naman, hinahabol ang demand para sa mga hotdog at iba pang frozen goods para sa darating na holiday season. Sabi ng PSA, isa ang manufacturing industry sa nagtulak para umangat ang gross domestic product ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2024. 5.5 trillion pesos ang pinakahuling GDP. 17.1% ang naging kontribusyon ng manufacturing sector. Ang positibong performance, Angelique, ng manufacturing industry ay naayon sa direksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging regional hub para sa smart at sustainable na manufacturing and services ang ating bansa. Angelique? Yes, Clay. Nakatulong ba itong mga polisiya ng administrasyon para mapataas ang manufacturing output natin? Yes, Angelique, ayon sa ilang kumpanya na na-interview natin sa punong balitaan kanina, ay nagkaroon ng kumpiyansa yung kanilang kumpanya para itaas yung produksyon dahil sa mga ipinatutupad na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itinutulak kasi ng PBBM administration yung pag-streamline at digitalization sa pagpoproseso ng mga pagnenegosyo. Halimbawa nga, ang Anti-Red Tape Authority ay inuobliga yung mga lokal na pamahalaan para dun sa electronic business one-stop shop na gawing automated na yung pagpoproseso ng mga o ng pagnenegosyo. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.